Paano nga ba umiiwas sa last, no? Ah, may sinabi kasi ang Diyos sa atin, 'di ba? Nung nabuhay si Jesus, may sermon siya sa bundok kasama yung mga disciples niya. Ngayon, ano ang sabi niya? Sabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Ngayon, tatanungin nyo, ano ba yung mga term na to, no? Ano ba tong nangangalunya na to? Nangangalunya sa English ay adultery. So, ano ba yung adultery? Ibig sabihin, pakikipagtalik ng isang hindi kasal sa kasal na tao, 'di ba? So, sa mata ng Diyos, yung pagtingin mo sa isang babae nang may pagnanasa, nagko-commit ka na ng adultery, 'di ba? Kahit sabihin natin hindi yun kasal, yung babaeng yun. Ganun katindi yung kasi alam niya yung nasa puso nyo, guys, no? Wala kayong matatago sa kanya kasi espiritu siya, 'di ba? Dugtong pa nun, sabi niya, kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong mong katawan ang itapon sa impyerno. So, ganito kasi yun, guys, no? Ang Diyos at kasalanan ay hindi pwedeng magsama. Hindi siya galit sa'yo, pero galit siya sa kasalanan, no? Sa deeds. Eh, kahit sabihin mong mabait ka o di ka naman gaano nagkakasala, sa langit, kailangan mo kasi maintindihan ng nagmamayari ng langit ay ang Diyos. So, ang Diyos at ang kasalanan hindi pwede magsama at the same place at the same time, no? So, kaya pag tinignan mo yung Old Testament, mas brutal pa nga dun kasi pag nagkakasala ka sa kanya, pinapatay agad. Di katulad ngayon ng New Testament na nung araw ni Lord Jesus pa hanggang ngayon 2024 pataas. Hindi, walang masyadong himala na ginagawa pero yung free will mong magpapapasok sa'yo sa langit, no? Sana naiintindihan nyo to. Alam ko yung mga nasa inyo si Holy Spirit, maintindihan nyo to eh. Pero yung mga wala, medyo malilito pa kayo. At sabi pa niya, kung ang iyong kanang kamay ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong mong katawan ay itapon sa impyerno. 'Di ba brutal, 'di ba? Kailangan mo kasi maintindihan na ang impyerno, hindi ka naman tatapon ngayon ng buhay ka physically. Yung katawan mo merong kaluluwa which is spirit, no? Ang impyerno ay spiritual realm. Ang Diyos ay espiritu, no? Para maintindihan nyo, isipin nyo na nung wala pang physical realm, may spiritual realm na. May Diyos na at kanyang mga anghel. At may mga role ng mga anghel na yon at may free will din, no? Binigyan niya ng kasi sila ang mga anghel ang mga naunang anak ng Diyos eh. Pero hindi sila mukhang tao kasi ang image ng tao ay galing sa Diyos. Itong ganito na mayroong kamay, may top body, di ba? May ulo, may lower body. May mga anghel na mukhang hayop, no? Ayun. Tapos, wala silang physical body. Tayo meron. Hmm,
So, kailangan maintindihan nyo na yung pagkakasala, yun yung, kasi galit ang Diyos sa pagkakasala. Hindi naman mismo sa'yo, no? Kumari sa akin. Pero yung deeds, kahit gano'n ka pa kabait, pero nagkasala ka. Ngayon, bakit naman, hindi sana pala. Yun kasi yung, kaya magtataka kayo bakit gumawa pa ng puno na kung saan kinain ni, ano 'di ba? Yung tinempt ni Satanas si Eva, tapos si Eva naman kay Adan. Pero wala eh, yun ang nangyari. Ito tuloy tayo ngayon, meron tayong free will, 'di ba? Tapos alam natin ang tama at mali. Paano ba umiwas sa lust? Ngayon, kailangan maintindihan nyo yung Bible, no? Para hindi kayo maligaw. May mga term na pangangalunya o adultery. Ang pakikipagtalik sa kasal na tao. Pero sabi ni Lord Jesus, tumingin ka lang sa babae na may pagnanasa, nagkakasala ka na ng pangangalunya, no? Adultery. Paano ka iiwas ngayon? Meron pa isa, pakikiapid. Yung pakikiapid is fornication. Ano yung fornication? Yun yung pares kayong di kasal pero nagtatalik kayo. Mahirap yun kasi magkakaroon kayo ng soul ties. No? Ibang usapan naman yun. Kung di kayo para sa isa't isa at binigay ng Diyos para sa isa't isa, sure maghihiwalay kayo. At pag soul tied kayo, para kayong pinupunit, no? Yung mga kaluluwa nyo parang pinupunit habang naghihiwalay kayo. Tapos tatanungin nyo sa Diyos, sabihin nyo sa Diyos, napakasakit. Which is in the first place, binigyan niya kayo ng signs. Pinilit nyo lang. Ngayon, hindi mo lalabanan ang lust kasi sure na matatalo ka. Sure yun. 'Di ba? Kailangan mong iwasan ang lust at hindi mo labanan. Paano mo iiwasan? Mararamdaman mo eh, kahit babae ka o lalaki, kapag mataas yung passions mo. So, kunwari sa senaryo na to, mag-isa ka, ang daming, kala mo walang nakakita sa'yo. Tas ang taas ng passions mo, no? At that time, i-acknowledge mo na di mo pwedeng labanan ang lust. O libog. Kailangan mo umiiwas. Paano ka iiwas ngayon? The moment na ma-acknowledge mo na mataas yung passions mo, i-acknowledge mo. Isipin mo na, ito yun, ito na naman yun. No? So, may dalawa kang pwedeng gawin. Pwede kang umiwas o pwede mong ituloy. Pag tinuloy mo yun, isipin mo na talo ka na. Kasi wala pang nananalo sa last kapag nilabanan mo siya. Kailangan mong tumakbo. Sa Old Testament, si Joseph tumakbo sa asawa ni Potiphar's wife. No? Hindi mo siya lalabanan kasi matatalo ka. So, i-acknowledge mo na mayroong temptation. No? May provocation. Dalawa ngayon yung choice mo. Yun pala, at time na nandun ka sa mataas ang passions mo, i-acknowledge mo yun. Tapos ihinto mo lahat ng gagawin mo. No? Ihinto mo, wag ka munang, ihinto mo lang, wag ka gagalaw. Isipin mo na, ito yun, andito ako ngayon sa moment na to. Pag nilabanan ko to,
talo na ako, 'di ba? Ang last kasi mahirap siyang labanan. Sabihin mo, titignan mo lang. Wala ka naman talagang ginawa, 'di ba? Actually, nagkasala ka na agad nun. Kasi hinayaan mo yung puso mong manalo. Eh paano yun? Wala naman ako ginawa. Di naman ako nag-ano. Alam mo lang, di ka pa natalo sa moment na yun. Pero, lagi mo yung iisipin. Dadalaw yun sa'yo. Mamaya, bukas, next week, next month, no? Hanggang sa di mo na kaya, gagawin mo na talaga. Sana naiintindihan nyo yung sinasabi ko, ha. Hanggang sa maging paulit-ulit na, tapos hindi ka na nakaiwas. At ang hirap talaga umiiwas. Kala nyo madali. Itong mga nanonood ngayon, baka kanina lang, 'di ba? So, daily battle kasi to, guys. Ang buhay natin ay gera sa spiritual. Yung demonyo, may plano na sila sa'yo. Ikaw, inosente ka, di mo alam. Kasi, wala kang knowledge. Pero pinagplanuhan na nila kung paano sisirain yung buhay mo. Kasi yun ang way ng demonyo para saktan ng Diyos eh. Ang Diyos, alam niyang mahal niya ang tao. At may unwritten rule kasi sa Bible, guys. Alam mo kung ano yung unwritten rule doon? Yung sin. Ang sin at ang Diyos hindi pwedeng magsama. Ngayon, alam ng anghel yun. 'Di ba? Ang demonyo kasi, guys, anghel yun na may free will na nagrebelde sa Diyos. Ngayon, na-judge na sila. No? Sure na sa impyerno sila mapupunta. At mas mataas sila sa tao. Diyan. Kapag yung mga katawan nyo, no, pag umiwalay na yung kaluluwa nyo sa katawan nyo, wala kayong laban sa anghel kasi mas ang hierarchy ng anghel, mas mataas sila kaysa tao at ang Diyos mas mataas sa anghel. So wala ka talagang laban kasi ibang category na yung kalaban mo eh. Parang class A tsaka class S eh, di ba? Ngayon, napagplanuhan na nila yung buhay mo, yari ka ngayon. Ikaw wala kang alam. Kaya nga nandito ako ngayon eh, kasi para pagplanuhan mo, kailangan mo maging intentional. Ano ba yung intentional? Intentional is kailangan mong pagplanuhan yung buhay mo, no? Ikaw na nanonood ka ngayon, kailangan mo pagplanuhan buhay mo. Kasi yung free will mo, maganda nga sana wala sanang free will eh, pero wala eh, ganun talaga eh. Tinitake advantage nila yung pagkawalang alam mo. So kailangan mo maging intentional. Kailangan mo mag-pray, kailangan mong may time na pag devoted ka na talaga, no? Magpa-fasting ka na palagi. Yun pa pala. Di ba na-tempt ka? May dalawa kang choice, umiwas o ituloy. Pag tinuloy mo yun, talo ka na. So, yung consequence, kala mo kasi walang consequence eh, no? Pero ang consequence kasi ng
nagpadala ka sa sa temptation, hindi ka umiwas, nilabanan mo, no? The moment na nilabanan mo, talo ka na nun. Kasi lagi mo na yung iisipin, gagawin mo yun sometime na kapag natsyempohan ng demonyo na wala kang kawala, kakasala ka talaga. Ano ang consequence nun, no? Ang consequence nun, lalayo ka sa proteksyon ng Diyos, no? Parang hindi dinidinig ng Diyos yung mga dasal mo. Tapos parang may nangyayari sa magulang mo, sa mga kapatid mo, no? Sa mga mahalaga sa buhay. Pero at the same time, alam mo rin naman na dahil nagkakasala ka. Yung pagkakasala kasi guys, hindi Diyos ang lumalayo. Ang lumalayo, ikaw sa Diyos. So pag nagkasala ka ngayon, huwag kang lalayo sa Diyos, no? Bumalik ka, mag-pray ka, makinig ka ng mga worship songs. Kasi kapag lumayo ka, ang hirap na bumalik. Tapos magkakasala ka na lang ulit, hanggang paulit-ulit na lang. Hindi okay. Kaya huwag kang magtaka, yung consequence nun, may na overlook mo kasi yung protection sa'yo ng Diyos, yung blessings mo, yung pag pinagpe-pray ng mga magulang mo. Kapag ka nagkasala ka, lumalayo ka sa Diyos, hindi ang Diyos ang lumalayo sa'yo. Gusto mo ba na di ka dinidinig ng Diyos? Although dinidinig ka naman niya, ikaw lang yung lumalayo. Isipin mo yun palagi. Kaya kailangan mo i-acknowledge yung itong time na to. Ito yun. Kailangan kong umiwas. Daily yun Daily battle yun. Ang buhay natin ay gera. No? Pero battle ang isang araw. So isang araw na matawid mo yan, it's a blessing. Na ino-overlook mo, no? Kala mo kasi wala lang Yung mga kung anong meron ka ngayon, pinagdasal yan ng mga magulang mo, mga nauna sa'yo. Ng mga kapatid mo, ng mga tao na may pakialam, may connection sa mga magulang mo, sa kapatid mo, sa'yo. So akala mo hindi siya galing sa Diyos. Indirectly kasi magbigay ang Diyos Hindi naman siya direktang pupunta sa'yo, tapos ito yung blessing mo. Dinadaan niya sa tao, sa ibang tao. Ayun, so in situation, kapag na-tempt ka, i-acknowledge mo yung moment na yun na ito yun, kailangan ko umiwas. Pero the moment na pumalya ka, no, di ka nakaiwas, magtutuloy-tuloy yun, bumalik ka agad. Kasi ang hirap bumalik kapag di ka bumalik agad, pag di ka nagpray, pag inisip mo, nagkasala ako, kailangan kong di muna ako harap sa Diyos. Magtutuloy-tuloy yun. Di mo mamalayan, isang araw, isang linggo, isang buwan na lumipas, nahihiya ka pa rin sa Diyos. No? So the moment na nagkasala ka, bumalik ka agad sa araw na yon, kinabukasan na naman, tapos sunod na araw na naman, no? Hanggang maging isang linggo, isang buwan, kailangan mo bumalik agad. Kasi yun lang ang way. Yun lang ang way. So sabihin natin merong ito, paano ka ba iiwas? Tignan mo kung saan yung trigger mo. So ano ba nagte-trigger sa'yo? Bakit parang mararamdaman mo yun sa puso mo parang uy, ganyan, di ba? Sabihin natin nasa daan ka,
Wala namang masama tumingin sa babae, guys. Pero kapag yung babalikan mo pa ng tingin o staring na, no, yung talagang, kasi doon nabubuo yung pagnanasa, yung pag-i-stare. Okay lang yung makita mo isang beses, tas okay na yun, move on na. Ganun din pag yung sa mga social media, no. Okay na makita mo isang beses. Actually, bago mo pa makita, may mga thumbnail naman yan. Umiwas ka agad. Pero kung yung mga biglaan na wala ka talagang iwasan, no, mangyayari. Okay na makita mo isang beses, pero wag mo nang, wag ka na mag-stare, no. Wag mo na i-stop. Wag mo na tignan yung kung ano man yung nandun. Kasi talo ka na nun the moment na magtutuloy-tuloy kasi yun sa isip mo eh. So umiiwas ka na dun sa time na yun, pilitin mo, no. Pilitin mo talaga umiiwas. Kung sa phone na, kung napi-feel mo pag mag-isa ka, pumunta ka sa kung saan, kasi nakikita ng Diyos yung ginagawa mo eh, kahit mag-isa ka lang eh. Pero ikaw, syempre, physical kang tao, kung ano yung nakikita mo, di ba, yung naamoy mo, ito yung five senses mo, no? Kasi itong mga nasa physical na to, mga physical din na nakikita. Kung ano yung nasa spirito, sa spirito, kala mo walang nakakita sa'yo. Paano kayo iiwas ngayon? Umiwas ka sa lugar kung natitempt ka mag-isa, dahil mag-isa ka. Pumunta ka sa may tao. Kung sa kwarto ka natitempt, pumunta ka sa sala nyo. Pumunta ka dyan sa labas. No? Gamitin mo yung, pwede mo kasi i-convert yung last mo sa, ano eh, sa gusto mong gawin. Kaya nga yung iba, after nilang magkasala, diba, nawawalan sila ng gana, nawawalan ng kung ano. Gamitin mo yung i-convert mo siya para magamit mo siya sa ibang bagay. 'Di ba? Ngayon, kung sa cellphone mo, payo lang naman 'to, no. Ano ba yung nagte-trigger sa'yo diyan? Yung apps. Yung apps tanggalin mo. Kung gusto mo talaga magbago, tanggalin mo yung apps na magdudulot sa'yo, no. Pag dumaan yan sa mata mo, dadaan yan sa utak mo. Tapos lagi mo nang iisipin. So, tanggalin mo. O sa internet, sabihin mo. Andyan lang kasi internet. I-acknowledge mo yung moment na yun na pag tinuloy ko to, talo na ako. Which is talo ka na talaga, no? Hindi ka mananalo pag nilabanan mo ang last. I-acknowledge mo yun. Ito yun. Pag tinuloy ko yun, pag tinuloy ko to, talo na ako. Sana try nyo i-apply, no? Kala nyo madali try nyo. Ano pa? Tsaka isipin nyo, kailangan tanggapin yung consequence na lumayo kayo sa Diyos. So yung protection ng mga magulang nyo, mga kapatid nyo, mga mahal nyo sa buhay, mawawala. Kasi lumalayo kayo sa Diyos eh. Yung mga prayers nyo, nadidinig niya kapag nandun ka sa Kanya, kapag sinusunod niya yung mga utos niya. Ang love kasi para sa Diyos is pagiging masunurin. Maintindihan nyo kaya? Parang pag sinunod mo ko, ibig sabihin, mahal mo ko. So, mananatili ka sa kung anong kaya kong ibigay. Kaya kong ibigay lahat sa'yo. Yun nga lang, di mo makikita. Akala mo hindi ako yun. Kasi physically, di mo ako nakikita. Ganun nagwo-work si Holy Spirit, si Lord Jesus at si Papa God. Kaya, importante yung fasting. Importante yung prayer. Kaya pag nagkasala ka, mag-pray ka, no? Kahit corny. Pati yung fasting.
Pati yung pagbabasa ng Bible. Yung Bible naman, di mo naman kailangan, lahat kasi digital na ngayon eh. Kaya bubuk, may internet ka, buksan mo yung magandang balita, Biblia. Maintindihan mo kung ano yung mga sinasabi ng mga pare. Ang tagal nga pag sa simbahan eh, kasi isang verse, dalawang verse lang sinasabi, tapos unlike pag nagbabasa ka, maintindihan mo. Yun nga lang pag di ka mahilig sa history, mahirapan ka. So, paano ngayon kung sabihin natin, estudyante ka pa lang, di mo naman yung gagawin in public, yung last mo. Lagi yan in private. So, magbubukas ka ngayon sa internet. The moment na buksan mo yan, i-acknowledge mo, talo na ako. Talo ka na talaga nun. So, huwag ka magpatempt sa circle of friends mo. Nakita mo na ba yung kung kanino mang bagong scandal na yan? I-acknowledge mo na pag binuksan mo yan, talo ka na. Ngayon, kung sa friend ng friends mo, no, kung mayroong something, kung babae ka, may nagkakagusto sa'yo, hindi mo lalabanan yun, i-entertainin mo. Diyos ko po, matatalo ka dun. Umiwas ka, no? Makaiwas ka ng isang araw, okay na yun. Tapos kada isang araw ang labanan dyan. Hanggang, kasi walang katapusan yan eh. Yung mga nasa kanila si Holy Spirit, nagkakasala, paano pa kayong wala si Holy Spirit sa inyo? Diba? Eh, mabait naman ako, sabihin nyo. Eh, yari ka ngayon. Kasi ang sin at ang Diyos ay di pwede magsama. Huwag mo hayaang mamatay ka ngayon. No, huwag mo hayaang maaksidente ka, mabunggo ka ng bus dyan sa labas. Kasi wala nang chance magbago, no? Makapagbago pag ganun. Daily battle to, guys. Kung yung circle of friends mo, ganun, no? O isa doon, o dalawa doon, no? Na nauudyok ka magkasala, umiwas ka. Lalaki ka man o babae. Pag lalaki naman, nasyari ang lalaki. Kasi sexual creature ang lalaki. Mahirap labanan, lalo kung personality mo talaga. Kahit babae Pero, kailangan mong harapin yung consequence na hindi diringgin ng Diyos yung protection tsaka mga hinihiling mo kasi ikaw ang lumalayo, hindi siya. Na-overlook mo yung pagkain niyo 3 beses sa isang araw. Meron kayong bubong tutulugan. Tapos yung ano pa ba? Mga bagay-bagay, no? Yari kayo ngayon. Ngayon kung yung tropa mo, eh ganun, yari pa rin kayo kasi di mo kasi lalabanan, kailangan mo umiiwas eh. I-acknowledge mo na hindi mo kayang kontrolin ng ibang tao, kundi sarili mo lang. So kung yung tropa mo ganun, ano yung way mo para makaiwas ikaw na magkasala? Yun ang goal mo. Huwag mong titignan yung mga sinasabi nila. Huwag ka mag-i-stalk.
Yun kasi mahirap naman. Tapos pagka naman ka, ano mo, community mo, lagi mo nakikita. Kapag estudyante, schoolmate, pag sa work, trabaho, pag ano, ka-community, o kasab kasubdivision, no? Hindi mo lalabanan yun, iiwas ka. Isang araw na makaiwas ka, magpasalamat ka sa Diyos. Bago ka matulog, magpasalamat ka. Kasi nakaiwas ka, no? Tinulungan ka niya makaiwas. Yung mga trending na mga yan, huwag mo yung sisilipin. Pag binuksan mo yan, talo ka na. Gusto mo ba na di ka diringgin ng Diyos? Kung okay lang yun sa'yo, di gawin mo. Pero ako sa'yo, lugi ka sa huli. Pag nasa bahay ka, mag-isa ka, kala mo walang nakakita sa'yo. Yari ka ngayon. Umiiwas ka. Kung yung friends mo, friend ng friends mo, o a circle of friends, no? Umiiwas ka, hindi mo sila, pwede kasi hindi mo talaga sila maiwasan eh. Ang iiwasan mo, kung ano yung kaya mong iwasan para sa sarili mo. So, wag mo titignan in the first place. Kasi lagi mo na yung iisipin. Kung katropa mo, ganun din, no? May mga huwag ka sumali sa topic. Kung ka-community mo, umiiwas ka. Tsaka yung mahirap guys, yung kapag ka-work mo. Bakit? Kasi araw-araw mo nakikita. Paano ka iiwas kung andyan lang yung temptation, di ba? Kaya nga ang daming pagkakasala pag sa work eh. Pag pagod ka kasi, lumalakas yung passions mo. Para mong gustong, di ba? Parang nawawalan ka na ng pakialam. Pero, kailangan mo tanggapin yung consequence. No, parang parang magiging leche yung buhay mo eh. Kung yun yung pinili mo, kailangan mo tanggapin yun. Tapos magdarasal ka, Lord, ba't ganito nangyayari sa buhay ko? Kaya nga siguro pinapanood mo to ngayon eh. Malamang ginawa to ng Diyos para sa'yo. No? Gagawin mo na lang to kasi confirmation lang to na may nangyayari na katulad sa'yo eh. Confirmation lang to. Alam mo kung paano gumana ang Diyos, di yan pupunta sa'yo at sasabihin to, gagamit niya ng ibang tao tapos ipapadala niya to kung saan man kayo, no? Nasa sa'yo na lang to kung tatanggapin mo hindi. Kahit babae ka o lalaki, lalo sa work, mahirap. Paano ka iiwas? Diba? Ayaw mo naman mag-resign. Paano ka iiwas ngayon? Pag babae ka, huwag mo entertainin. Umiiwas ka. Pag lalaki ka, i-acknowledge mo na may chance, no? Kasi sa lalaki kasi minsan wala lang eh, no? Pero alam mo yun eh, mayroong chance eh, na pwedeng may mangyari. The moment na maisip mo yun, no? Tanggapin mo na yung consequence kasi talo ka na. At huwag kang iiyak sa Diyos dahil pinili mo yun, no? Pinili mo yun. Huwag kang magtaka kung ang buhay mo eh ang gulo. No, para sa inyo to. Magkakakonekta kasi yan, yung last na yan. Yung pagkakasala, yung fornication, sex ng dalawang hindi kasal,
Nagkakasala kayo, no? Kala nyo lang hindi. Kasi nagsisimba kayo, pero nagkakasala kayo. Adultery sa taong kasal, tapos hindi kasal. Nagtatalik. Soul ties, no? Yari kayo pag na-soul ties kayo. Pag naghiwalay kayo, pupunitin yung kaluluwa nyo. Iiyak talaga kayo palagi. Umiwas, wag labanan. Kung nagkasala ka man, bumalik ka agad, no? Sa gabing yun, bumalik ka agad. Mag-pray ka agad. Kailangan mo maging intentional na bukas, hindi dapat ako magkasala. Kailangan mong gawin yun. Pag natawid mo yung bukas, kailangan mo maging intentional ulit para sa bukas. Para di mo magawa. Ganun. Mag-pray ka. At kung kaya mo, mag-fasting ka. Hindi naman kayo mananalo sa las eh. Yung ang mula sa inyo si Holy Spirit, naglalaway kayo eh. Diba? Sa katawan ng babae, sa katawan ng lalaki. Eh yung mga nasa kanila na si Holy Spirit, hirap. Pero intentional na, alam na yung gagawin. Mag-pray kayo palagi. Mag-pray kayo palagi. Kailangan nyo maging intentional. No? Tsaka kailangan tanggapin yung consequence. Ang ginawa nyo, kailangan nyo. Ayun lang. Kailangan lang na ha? Ayun. Ayun pa pala, no? Yung katawan natin is ano ni Holy, diba, bago mabuhay si Lord Jesus, yung mga katawan natin is wala pa si Holy Spirit. Sipin mo yung Old Testament. Si Holy Spirit ay Diyos. Nabubuhay pa sa mga templo na ginawa nila. Diba? Hirap naman, no? Ayun, kaya ngayon, di na masyadong ano. Ayun. Diba, ang sin at Diyos ay di pwede magsama. Ang Old Testament. Si Holy Spirit ay Diyos. So, hindi pwedeng nandun ka sa lugar ng templo ng Diyos nang nagkakasala ka o marumi ka. Ngayon, iba na ang setup. Nung namatay na si Lord at nabuhay, pinababa na si Holy Spirit. Tag-iisa na tayo sa mga katawan natin. So wala ka ng rason para di mo labanan. Kasi mawawalan ka na ng gana eh. Pero meron time na mataas yung passions mo. I-convert mo yun sa pag-glorify sa Diyos. Ayun lang. God bless sa inyong lahat. Sa atin lahat, no? God bless sa atin.